Hello mga idol, so good afternoon. Welcome to my YouTube channel, Jess Mechanic Vlog. So mga idol, meron lang tayong i-share sa inyo. So oil change ng Toyota Avanza. Mga 2019 model ito mga idol. So ito yung kanyang makina, pinapandar muna natin kasi naka-flashing oil tayo. So siguro mga 5 minutes, 3 to 5 minutes ang natin pagpa-flashing. Ito naman advisable naman to sa mga mapatagal na change oil kasi para pag dinri natin malabnaw na siya. Ito yung langis niya. So yung gagamitin nila Madam Shell Helix HX7 oil filter. So ito yung flashing oil. So pang 7,000 kilometer siya mga idol, guys, itong oil na to. So meron pa tayong pinakamaganda dito, yung fully synthetic. So yan mga idol, ito yung sasakyan Toyota Avanza. So i-change oil natin. So mga idol, ito yung dapat i-check pag nagpapachange oil kasi pre-check up ito, yung brake fluid, maximum level pa, engine coolant, okay pa, ito siya, maximum. Tapos yung belt mga idol, okay pa naman siya. Tapos transmission fluid, ito. So nandito yung automatic transmission niya mga idol sa yung dipstick niya nasa exhaust. Ito. Yan. So, transmission to. So okay pa naman siya mga idol. Maximum level pa siya. Nasa unang butas pa siya. Goods na goods pa to. So patayin na muna natin. Kasi tapos na yung 3 minutes mga idol pag flashing. So off na natin ang makina. So yung mga idol, ito yung air cleaner. So tatanggalin na natin. Yan. Bago pa naman, dito nakapwesto yan, dual BBTI. So ito yung dipstick mga idol. Yan, dito nyo ilalagay yung hose ng hangin ng compressor nyo para direkta doon sa kanyang crankcase pag hinanginan nyo. So hindi nadadaan dito sa makina kasi yung iba dito hinanginan sa takip, dadaan pa ng makina yon. And mga idol, ito yung hose. So improvise na lang yung dulo nito. Yan. So okay, iangat na natin mga idol para ma-drain na natin. So ayan mga idol, i-drain na natin yung kanyang oil. So ito yung mga idol, yung oil niyan, dito nakalagay, ito yung crankcase ng langis. So ito yung transmission, magkahiwalay sila. So i-drain na natin ito mga idol, yung kanyang drain plug is 14 yung size sa tools. Gagamit lang kayong socket wrench. Yun yung kanyang size. Ito yun mga idol. Yan. Ratchet. Yan. Ng size niya. So medyo mainit lang kasi galing sa biyahe. Wow, yan yung mga idol. So napakarumi na pala. Ayan. So ang gamit ni Madam semi-synthetic every 7,000 kilometers. Ito nga pala yung kanyang oil filter. So ito tatanggalin yung pinaka
cover niya sa ilalim. So meron siyang dalawang tokes kung tawagin. Yan. So dito mo makikita ang oil filter mga idol. So yun. Ito yung isa pang takip. So may gis siya dito sa bumper, so kailangan mo siyang tanggalin kasi nakaharang tong kanyang sa bumper niya. So ito yun mga idol. So yan yung oil filter, para mapihit mo siya. So tatanggalin mo yung dalawang takip ng ng cover sa ilalim. So mga idol, ito yung filter rinse natin. Ito yung gagamitin nyo pag maliliit. Ang size nito is 65. Yan. 65 yung filter rinse sa size natin. So pasok yan dito sa 110 o kaya 932 ang size na filter. Tapos gagamit tayo ng 21 na kombinasyon para sa pagpihit ng filter rinse. Yan mga idol, ganun lang yan kasimple. For oil change, free check up lahat. So luluwagan na natin siya para pag hinangina natin kasama na siya. So yung hangin natin mga idol ay yung compressor natin, lagi natin daily natin dinidrain to para yung hangin ay yung tubig sa compressor, so hindi siya pumapasok sa makina pag hinangina natin. Maitim na. So ito mga idol, so chichikin nyo na rin yung build. Yan, pag-build niya mga idol, okay pa. So compressor, water pump, yan, okay pa siya lahat. Dry build kung tawagin. Yan mga idol, brake pads. So bagong yan bagong palit natin dito, tie rod, rack end, so okay pa siya. Brake pads, bagong palit natin dito yan. Rack end, so okay pa. Tie rod, shock absorber, so wala pa niya katakas-takas mga idol. So yun yung dapat i-check natin guys mga idol. Tapos yung kanyang propeller, so kakalugin nyo yan kasi minsan ito bumibigay yung mga sa cross joint nya sa propeller. Yan, so tatlo ito kasi to rear drive, kaya siya may propeller. Yan, okay pa siya mga idol. Shock absorber sa likod, so okay pa, left and right. So ito may kaunting nagmumoist lang siya, kaya gano'n na siya so bumigay na siya sa 30,000 kilometers pa lang. Yo, shout out nga pala kay Sir Robert, gumagawa ng kanyang motor so ayan, grabing ulan dito. So yun yung kanyang nabili ng motor sa halagang 1,000, nasakyan niya na. Ganun kalupit siya maghanap ng motor. So ito mga idol yung rack and pinion. So hindi na siya steering fluid, electronic na siya motor. Yan. So yun guys mga idol, hanginan muna natin yung langis para mas malinis na siya. Punasan na muna natin bago nyo ilagay yung bagong filter. Tapos ito po yung ating filter range, 21 again na kombinasyon para doon sa pagpihit. Yan. So yung higpit naman mga idol guys, anuhin nyo na lang, tansyahin nyo na lang.
yung saktong ano, pakiramdam nyo medyo yan, hindi mo na mapihit. Ayos. Yan. So ibabalik na natin guys yung drain plug. Wala na siyang tumulo, so drain na guys yung ating drain plug. So ang size niyan mga guys, yan 14, tapos ratchet 14 yung socket range. Okay, ayos. So yan guys, pinabalik na natin yung takip. Dalawang ano to, mahaba. Yan. So may mga toks lang siya. Yan, didiin mo lang siya. Para tapos yung disc dito tinanggal natin sa may bumper. So yan, dapat nakabalik siya guys ng maayos. Yun lang tatandaan nyo mag-change oil. So kahit pa paano may matutunan tayo sa pag-change oil. Kahit sa bahay nyo, pero mas maganda dalhin nyo na lang dito sa shop para mag-change oil ng maayos. So guys, isasali na natin yung langis mga idol. Ang gamit natin ay yun nga, Shell Helix HX7 semi-synthetic for 7,000 kilometers o kaya 6 na buwan. Kung saan sa dalawang mauna mga idol, kung madalas mo siyang gamitin, so doon ka sa milyahe. Pero kung bibihira mo siyang gamitin mga idol, mga bossing, doon ka sa buwan. So ang laman nito 3.7. So may tira siyang konting-konti. Huwag mong iubos. Dapat pag naglagay tayo, so titirahan nyo ng konti sa mga abansa. Yan. So yan guys, nalagay na natin ang langis. So ilagay na natin yung nahanginan na natin yung air filter. So, bago pa naman lalagay na natin. Yan. So ayun, okay na siya lahat. Dipstick. So yun mga idol, bago natin paandarin, check din natin yung kanyang battery health, yung kanyang karga ng battery. So hindi pa natin guys pinapaandar. So, ito yung kanyang reading 12.8. So normal yun. Yan, hindi makita sa camera. Ayan, 12.8. So try natin paandarin na siya. So yan mga idol, paandarin na natin yung kinins oil natin. So ito yung panel board nya. So antayin nyo na munang umilaw bago nyo i-start. Yun. So mga idol, ito yung reading nya ng battery. Malakas pa siya, 13.8. So na-under na yun siya, 14 pa.
Siguro mga 1 year pa lang to, wala pa. 80% pa siya. So goods pa yung battery ni Madam. Dapat ito lagi nyo ibabalik yung takip ng positive. So okay na okay pa siya. Yung battery niya, sobrang lakas pa. So ayan mga idol, patayin muna natin para ma-check natin ang langis. Ayan mga idol guys, i-checkin na natin yung oil. So napatay na natin yung makina. Yun. Guys, ayan, sakto na siya sa pangalawang butas. Ayan. So pag nag-check kayo, yan lang mula sa baba sa pangalawa. Ayos na. So yun lang guys, okay na yung na-change oil natin ng Toyota Avanza. So yun, subscribe na lang natin yung channel, pag-follow na lang, Jess Mechanic Vlog. So ayos na to. Ready na sa biyahe. So yun lang mga idol, ganun lang pag-change oil, pick up lahat. So yun lang, para kahit pa paano may matutunan tayo.